Yun ang punto ko. No? Nagkakwento siya, pero kulang-kulang yung kanyang kinakwento. So sir, dahil doon, sa tingin mo, qualified siya maging state witness? Kasi kahit si Secretary Remulla at Yusek T, mag-iba yung kanilang pananaw. For Secretary Remulla, hindi siya qualified maging state witness. But for Undersecretary T, mukhang pwede. Well, ang pananaw ko dyan, kung gagawin siyang state witness, ang gusto natin, magsabi siya ng impormasyon o magsabi siya ng mga nalalaman niya tungkol kay Alice Go at sa ginagawang hindi magaganda ni Alice Go. Lalong-lalo na yung relasyon ni Alice Go sa Pogo. No? Pero tingin ko magiging mahirap yan dahil unang-una, yung abogado ni Go Huaping, a.k.a. Alice Go, at abogado niyo pareho. So, ang hinala ko dyan, si Go Huaping pa siguro ang nagbabayad ng abogado niya. No? So, mahirap naman na magsabi siya ng impormasyon laban kay Go Huaping, pero si Go Huaping naman nagbabayad ng abogado niya kasi iisa lang yung kanilang abogado. Pangalawa, maaga pa para sabihin kung may pwede siyang maging state witness kasi hindi siya nagsasabi ng kompletong detalye. No? At base kasi sa dokumento at pinakita nga natin na sentro siya doon sa mga aktibidad at sa mga pinepermahan niyang mga dokumento. So, just based on the documents alone, meron siyang alam. Pero kung gaano kalalim yung alam niya, yun ang maaga pa para masabi ngayon. So, kung i-consider yung mga documents na hawak niyo, sir, parang may malaki siyang partisipasyon. Dahil yung dokumento niya bilang treasurer, yung pinirmahan niya bilang treasurer and CFO, mahalaga yun eh. Dahil nakita namin, yun na nga, nasabi natin sa hearing, na yung kita nung mga kumpanya ng Go, yung QJJ Farm at QJJ Embroidery in particular, hindi nagtutugma doon sa perang pumapasok sa kanilang bank accounts. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa QJJ Farm, ang kita niya mga 1 or 2 million lang in the span of 10 years. Pero ang pumasok na halaga, almost 4 billion pesos. Ito yung pera na hinahanap natin kasi kung natatandaan nyo, nung una pa lang, tinatanong na natin kung paano napatayo yung Pogo Hub sa Bamban dahil wala tayong makita sa financial statements. Pero ngayon nakikita na natin na pumapasok diretso sa kumpanya ng QJJ Farms. Ganyan rin sa QJJ Embroidery na halos lugi yung QJJ Embroidery pero yung pera, yung cash na pumapasok, almost 500 million. Ito lang yung dalawang kumpanya. Hindi pa kasali dyan yung si Go Huaping herself, maybe si Alice Go herself, no, yung pa yung kinukuha naming information. Kaya mahalaga yung papel ng Anti-Money Laundering Council dito no? Dahil sila lang ang may mata, sila lang ang may eyes sa mga transactions nangyayari. Kasi on paper hindi mo makita Pero doon sa transaction makikita mo. So sir, kaya hindi nagtutugma yung kita doon sa Pogo, doon ipinasok sa kita ng mga kumpanya? Ang aking teorya, ang aking hinala dyan, yung perang ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban nanggaling sa QJJ Farms in particular. No? So hindi farming yung negosyo, no? Construction yung negosyo nito. Yun ang hinala ko dahil obviously kinonstruct niya yung Pogo Hub sa Bamban. Sir, may report na gumastos o nagbayad ng about 200 million pesos sina Alice Go kaya nakalabas ng bansa. May ganun na ba kayong information? Ako personally, wala akong nakuhang ganong information pa. Pero posible yan. At ang tanong, mayroon bang pumunta dyan sa mga kawani ng gobyerno? No? For example, kung aalis yung barko o aalis ang isang bangka, normally nag-i-inform yan sa Coast Guard, nag-i-inform yan sa Philippine Ports Authority, at along the way siguro may tumutulong para makatakas sila. No? So, ang tanong dyan, meron bang pumunta na pera sa mga kawani ng gobyerno para tulungan sila makatakas? So may way kayo, sir, na ma-determine? We're also doing our own investigation. Nagtatanong rin tayo sa mga sarili nating mga contacts at mga tumutulong sa atin magbigay ng impormasyon. Sir, after ng explanation ng mga iba't ibang government agencies at kanilang mga theory, paano nakalabas ng bansa sina Alice Go, ngayon ba klaro na sa inyo kung sino yung dapat mag-resign o kung sino yung dapat na magbitiw or sibakin sa pwesto? Well,
Ako kasi, ang aking isa pang lagi nasa isip ko, bakit umabot ng 5 days bago nalaman ng buong bayan na wala na pala dito si Go Huaping. At hindi ito nanggaling sa executive branch. Nanggaling to kay Senator Rizzo Hontiveros. Siya pa ang nakakuha ng impormasyon at siya ang nag-inform, nagpaalam sa lahat, no, sa taong bayan. Bakit umabot ng 5 days? Sinasabi ni Commissioner Tansingco na nasa Vietnam siya, bumiyahe siya, took 2 days para bumiyahe. Pero trabaho mo yan eh. No? Trabaho bilang isang commissioner na malaman itong mga impormasyon nito at trabaho mo rin na kaagad kumuha ng validation at kaagad ipaalam sa presidente man lang at sa taong bayan. Kasi even the president, from that statement na nakita ko, even si Secretary Remulla, nalaman niya rin after nung privilege speech dito sa Senado. So para sa akin yan ay isang malaking pagkukulang at malaking malaking gap, no, sa sistema rin ng Bureau of Immigration. So wala pa kayo nakikitang basis para manawagan na magbitiw sa pwesto si Well, Immigration Commissioner? Itutuloy pa namin yung investigation. No? In fairness naman, and para magkaroon tayo ng klarong resulta at recommendation, itutuloy pa rin namin yung due process at para makita yung culpability ng Bureau of Immigration, in particular si Commissioner Tansingco. Okay, Mean. And then Vec. And then Amar. Wala? Sir, ano na lang, clarify ko lang, sir. Sabi nyo, parang ang kita ng mga QJJ farm, parang 1 to 2 million lang, pero may pumasok na 500. Ay, sir, paano nyo nalaman? AMLAC ang nagsabi sa inyo, and may sarili silang bank account, QJJ farm and QJJ. Meron silang sariling bank account at may mga, based on sa research namin, kumuha kami ng mga information at pinagpatugma namin mga information para malaman namin kung ano ba yung financial standings ng kumpanya. No? So, yun yung ginawa namin. Kaya ito ka as a while rin para makuha yun. Ano? Sir, paulit lang po ulit. Sir, kasi nabanggit nito dun sa hearing, pero kasi medyo late kayo nakapagtanong, di ba? Ano-anong corporation may significant na position si Sheila? Kasi di ba, sir, sabi niya, simple lang buhay niya, embroidery lang ang alam niya. Pero sabi ni sir, Hindi, kasi corporate secretary ka eh. No? Ang corporate secretary, hindi simpleng trabaho yan. No? Ang corporate secretary, siya ang gumagawa ng board resolutions, siya ang nagpa-facilitate ng mga decision ng board, at CFO, Chief Financial Officer at Treasurer siya. No? At hindi rin simpleng trabaho yun. No? Ibig sabihin, ikaw ang pumiperma ng mga cheque, ikaw gumagawa ng libro, ikaw rin nagpa-file ng financial statements. No? So, contrary yung sinabi niya na nagpapatakbo lang siya ng embroidery machine. No? So, yung mga kumpanya, hindi ko lang matandaan yung 10, no? But QJJ Farms, QJJ Embroidery, yung meron siyang QSeed Genetics, no? QSeed Genetics. We can give you the list. No? Finlash namin yan, but we can give you the list of pakibigay na lang JV. But meron kaming list ng mga kumpanya. Kinumpile rin namin isa-isa yung mga kumpanya nila. yung 10 companies, sir, dun siya, CFO, halo-halo na yung Halo-halo na yun. posisyon. No, halo-halo. Majority is corporate secretary siya. Pero may mga kumpanya rin na CFO siya, treasurer, and corporate secretary. No? So may mga ganun rin na instant. Kaya typically, 'di ba, sa family business, gagawin mong treasurer kung malapit sa iyo. Typically, kamag-anak mo 'yan eh kasi pumiperma 'yan ng cheque. No? So in other words, it might take that. Malapit si Sheila sa family, they trust her, or may possibility rin na itong Go family ginagamit lang itong mga taong to para pumirma ng mga dokumento. At gawing pain, no? Gawing pain para kung may mangyari, sila yung magiging scapegoat, sila yung babagsakan ng mga kaso. Si Sheila, no? Narinig ko rin yan sa hearing kahapon sa House. Ganun rin yung lumbas doon sa isang kay Baterna, yung isang personality na involved sa, if I'm not mistaken, sa
Lucky South 99. Tapos si Cassandra Ong, parang ganun rin yung sinabi niya. So may pattern, no? May pattern na ganun din nangyari. But of course, these are all theories for now, no? We're still investigating. Sir, Dun kapag pagbabasehan kasi yung hearing nung isang araw, hindi ko alam kung nakita niyo yung impression, parang may binubong image na wala siyang alam, sunod-sunuran lang siya kay Alice Go. Correct. But Tama ka doon. parang mababa yung aral niya, sir. Pero knowing yung sinasabi yung CFO pala siya, corporate secretary pala siya. So ano yun, sir? Well, para sa akin, kailangan matuto na tayo kay Go Huaping. Ganun rin sinabi niya noong una. Pinanganak sa farm. No? Hindi niya alam. Malabo sa kanya paano siya lumaki. Hindi siya nag-aral. Simpleng tao lang, di ba? Paulit-ulit. Yung narrative, pare-pareho dito sa pamilyang to. No? At nadala na tayo sa kwento ni Go Huaping na parang hindi siya nag-aral o homeschool lang siya. No? Pero, well, in fact, talagang napakagaling niya pagdating sa pagpapatayo ng Pogo Hub at paggagawa ng krimen. No? Dahil nakatakas nga siya nang hindi na nakita ng gobyerno. So, yung narrative ni Sheila, pareho kay Go Huaping, and we cannot take it hook, line, and sinker. Hindi natin pwedeng paniwalaan kaagad. Dapat imbestigahan pa mas malaliman. No? Dahil yung mga dokumento nakikita namin, taliwas o iba sa sinasabi niya. Sir, last na on my part, yung paglabas lang ng bansa, kasi parang may sinasabi yung kay Sec. Remulla na papaka-imposible naman yan, nagbangka, nagbarko kayo. Are you still considering the idea na baka lumipad talaga sila, sir, and meron from immigration na? Meron kaming listahan ng mga chartered flights from the Philippines to Malaysia and from the Philippines to Indonesia. So iniisa-isa namin ngayon kung sino may-ari at sino yung sakay. Dahil kung nag-charter flights sila, dapat i-declare mo sa BIQ, sa Bureau of Immigration and Quarantine, sino yung mga sakay. Pero may mga instances rin hindi nila dinideclare sino yung sakay. So, iniimbestigahan namin tong anggulo na nag-charter flight sila at tinitignan namin isa-isa yung mga may-ari ng eroplano. So, isang habol lang. Ano yung instances na pwede kang hindi mag-declare? Well, kakuntsaba mo yung tinatawag nila ground handler. Kasi kung magfa-file ka ng flight, magbibigay ka ng dokumento, no? Yung tinatawag nila flight path, yung flight manifest, lahat 'to ibibigay mo. Pag hindi mo sinulat doon, dapat physically ang Bureau of Immigration nagbo-board ng plane para makita talaga kung sino yung mga sakay doon. Physically, parang tayo, dumadaan ng immigration. Dapat makita nila physically. Ang theory ko, hindi nila dineclare, hindi rin nag-board ng plane. So, sa flight manifest, walang mga pangalan doon, pero well, in fact, may mga tao pala doon. That's also a possibility. Okay, before Beck, sir, balikan ko lang yung kay Sheila Go. So, sa tingin niyo, nagpapanggap lang siyang walang alam o pwedeng willing naman siya na ginamit lang ni na Alice Go doon sa mga kumpanya? Yung theory na walang alam, taliwas yun doon sa dokumento. Dahil nga sa dokumento, hindi lang isang beses siya pumirma, 90 plus times pumirma siya ng mga dokumento. So, since 2013. No? At dapat nagtatanong ka rin kung anong pinipermahan mo dahil sagrado ang perma sa ating bansa. Kung yung perma mo, kaya ka ikulong sa pagpeperma ng dokumento. So, dapat nagtatanong ka rin inaalam mo rin kung ano yung pinipermahan mo. Pero yung nagamit siya, yun ang isa pang tinitignan nating anggulo. Kung posible ba yun o kwento-kwento lang yun. At kung nagsisinungaling siya, sir, hanggang kailan siya i-detain dito sa Senate? Tuloy-tuloy yung investigation. Ay, nakakuha ko ng information na Monday yata. Monday may hearing. So, tuloy-tuloy yan until makita natin yung consistency at also level of details ng pagkakwento niya. Kasi kagaya ng narinig nyo naman, no? Yung pagbiyahe niya, walang detalye. Sumakay lang siya, lumipat ng barko, yun lang walang detalye, walang parang blanco, no? Tapos bumiyahe sila ng 3 days, wala ring detalye, no? So
marami siyang hindi sinasabi sa aking pag-aanalisa. From NIMPA ito, sir, pwede niyo daw bang ipa-detain sa ibang lugar para mapilitang kumanta? Pwede rin, no? Kasi hindi naman na iba na nag-detain ng Senado sa ibang kulungan, no? Ibang jail. Pwede rin 'yun, no? Dahil dito aminado naman tayo mas komportable, mas pag hindi pa rin magko-cooperate o magbibigay ng detalye, pwede siyang makulong sa ibang lugar. Kasi si Cassandra on sa house, tinakot na i-detain sa correctional na pilitang magsalita, sir. Oo, correct. Kasi yun, totoong kulungan na. Ito hindi naman kulungan to. This is Komportable parang a temporary detention facility, no? Pati hindi siya yung jail talaga. Okay, Vec. Hi, sir. Sir, do you believe yung sinabi ni Sheila na hindi niya kapatid talaga si Alice? And may idea na po ba kayo kung sino yung tatay niya? Ako, I believe that because yung passport niya is ibang last name, no? Jiang Mir siya. At mayroon akong nakuha mga information rin, yung mga nagturo na nanay si Lin Wenyi, the same people, na pinapakilala talaga siya na hindi kapatid, no? Iba pinsan, iba close family friend, ganun, no? At may mga nakuusap rin kami na trabahador nila, in fact, taga Valenzuela ito, na pinakilala na parang close friend, no? Or family friend, no? So may yan point naman parang mukhang totoo naman, no? Dahil iba yung kanyang passport document at it corroborates with yung mga stories na naririnig namin. Ayaw lang lumabas yung mga trabahador at saka yung ibang mga kaibigan nila natatakot. But yun yung mga information na kukuha namin, no? Sir, may idea na kayo kung sino yung totoong tatay niya, kung hindi si Jiang Zongo? Hindi ko pa alam kung sino. Maybe that's also one angle that we need to pursue, no? May mga theory na kasi dinala siya dito 16 years old no? So, 'di ba pag 16 sa atin paglalabas kailangan mo ng permit ng magulang bago ka makalabas. So, I'm also looking at that angle na napakabata niya, dinala siya dito at nagtrabaho na siya dito, no? So I don't know kung anong relationship ng kanyang magulang dito kay Guo Jiangjong at kay Lin Wenyi. Sir, last, sa hearing sa Monday, sino po yung mga ibang personality or bagong personality na i-invite? Kasama po ba si Cassandra? I hope si Cassandra will be allowed to visit, no? Kasi marami rin kaming katanungan sa kanya at yun ang aming request sa counterparts natin sa House na payagan siyang dumalaw dito, no? Pumayag na ba? Good. At least mayroon na tayong diyan, mayroon na tayong certainty diyan. No? Okay, Amor and then Danielle. And then Nympha. Sir, yun po, pag-amin po ni Sheila Go na hindi niya biological sister si Alice Go, anong significance po nito dun sa investigation? Actually, yung kanyang family circumstance, I would say, hindi pa klaro kung paano natin gagamitin yan sa kaso. Ang focus ang focus ko yung Pogo, no? So, at yung role ni Alice Go sa Pogo. Gusto kong palakasin pa yung mga detalye at mga circumstances laban kay Alice Go in relation to her role in the Pogo Hub in Bamban. So yun ang ating pinapalakas, no? Kaya importante yung kanyang yung nasabi nga natin, no, yung mga financial records, yung money flows na pumapasok sa Bamban at yung role ni Sheila Go sa pagtulong mabuo yung Pogo Hub sa Bamban, no? Yun ang hinahanap namin na detalye, no? But yung family relations nila, for now, linalagay lang namin on the table but hindi pa klaro kung paano i-connect yan doon sa Pogo Hub sa Bamban. Sir, are we ready to say na yung 10 companies nila Alice Go, yung QJJ Farm, Embroidery, ginamit siya to launder the money that was used para ipatayo yung Pogo Hub? That's my theory, no? That's my theory. Na ginamit itong mga corporations, ginamit yung mga personalities. Nasabi na ng AMLAC before, may case, during the hearing, magpa-file sila ng money laundering case this week, no? So, after ma-file yun, ay lalabas na doon yung mga personalities at
corporations as well as bank accounts. No? Ang first step kasi yung freeze order. Diba? Mayroon na freeze order na nangyari. Tapos na-freeze na yung asset. Laki na nga na-freeze. 200 million cash, 400 million in assets. Ang next ngayon yung money laundering. Ito na yung totoong kaso na laban sa mga iba't ibang personalidad. Doon natin malalaman, sir, kung paano talaga siya. Yun ang magbibigay ng detalye kung paano nila ginawa yung money laundering. Yung freeze order is sinasabi doon ay may money laundering, i-freeze natin yung assets. Ngayon, sasabihin na nung next case is ito ang ginawa nila kaya nagkaroon ng money laundering. And sir, yung kay Cassandra Ongko, parang sa ngayon po kasi siya yung common denominator dun sa Bamban and Porac. Yes, Pogo. correct. Siya yung link. Siya yung link, sir. But meron na bang other evidence linking Alice Go also to the Porac Pogo house? Well, yung flight details na nakita namin na lumapad si Cassandra, si Warren Wu, si Alice Go, si Sheila Go, in my opinion, puts Alice Go and Warren Wu together. No, si Warren kasi is hinihinalang mastermind ng Pogo Hub sa Porac. No? Marami siyang tinayong mga corporations dito sa IT. Bumili rin siya ng lupa. Binili niya yung lupa ng Whirlwind worth 1.9 billion pesos. 1.3 billion pesos. Pero hindi pumasok sa libro ng Whirlwind Corporation. No? So, mayroon ring nakikita kaming money laundering issue on the part of Porac. At nung kinos out rin namin yung buildings, kasi humingi kami ng tulong sa mga engineers, ang halaga ng building is between 3 to 5 billion pesos. No? Yung pagpapatayo ng building. So let's put it on the average 4 billion. Para ipatayo yung Porac Pogo Hub, 4 billion yung kanilang ginastos. Pero pag tinignan mo yung financial statements ng Whirlwind, walang laman. No? Kaya, again, pag ganyan yung, red flag na yan na merong money laundering na nangyayari. Sir, are we ready to parang offer kay Sheila Go to magiging state witness siya, ganyan, para just to get to the bottom of this, makuha talaga sa kanya yung impormasyon na kailangan? Masyadong maaga pa para gawin yun. Like I said, no, yung kailang abogado pareho eh. So, at this point, I doubt kung magsasalita siya o magbibigay siya ng detalye o magsasalita siya laban kay Go Huaping. At this point, it's too premature to say that. Thank you, sir. Sir, may patanong lang si Camille Balagtas. Mayroon daw information na si Sheila ay kapatid ni Michael Yang. Do you have information regarding this, sir? Wala pa akong information na ganyan. Oh. Wala pa akong information na ganyan. At meron din siya... At ito pa, pamangkin na tunay daw si Alice Go o ni Alan Lim. Sino ba si Alan Lim? Alan Lim dito lang. Oo. At kapatid ng nanay ni Alice Go o si Alan Lim. Wala kang info. Wala pa akong info. Kasi once upon a time, itong Go family kasi, nung medyo hindi pa mainit to, nagso-socialize naman sila eh. No? May mga pictures, sir. May mga pictures. May mga kumakain sila sa labas, may mga friends sila. Although maliit lang yung friends sila. In fact, kasama sila dun sa Hugging Association. Yung hug racing, sorry, not hugging, Hug Racing Association. Hug Racing Association. Kasali sila doon. May picture siya doon eh. Si Lin Wenyi at si Alice Guo. So, in other words, they were living normal lives. Kaya maraming mga pictures. At maraming nagkukwento na doon nga namin nakuha yung information na si Lin Wenyi ang biological mother niya. At si Sheila Go ay close family friend ng Go family but not related. So, yung ganun. At may mga nagtrabaho rin sa kanila na corroborates that story. Si Sheila daw ay kapatid nga ni Michael Yang, kaya daw yun ang may hawak na pera. Anyway, information ito from Camille Balagtas. Daniel. Sir, good morning. Na-establish niyo na po ba, sir? Kasi di ba sinabi ni Sheila Go, from van, sumakay siya sa boat. Sino po kaya yung tumulong sa kanya?
sa kanila? I mean, sino kaya, mayroon na po ba kayo na-establish kung sino yung, kung kanino yung ginamit na boat, and then sino yung private company, or hindi natin alam kung ano man yan. Pero may na-establish na ba kayo information, sir, kung sino yung tumulong? Wala pa, no? Yun yung mga sana detalye na ibinigay gusto natin ibigay ni Sheila, no? Pero hindi nga siya nagbibigay ng detalye. Nagkwento siya, sumakay siya, but wala naman detalye. In fact, if you notice, hindi niya alam yung oras, no? Estimate lang yung binibigay, no? So, ewan ko kung may tao ngayon na hindi tumitingin ng relo, so hindi tumitingin sa cellphone ng oras, no? Parang imposible naman yun, ano? So, nagkakwento siya, pero walang detalye. Nung pagtatanong nyo rin, inamin niya na mag-boyfriend, girlfriend si Cassandra Ong tsaka si Wesley Guo. Oo. So ano po bang significance nun, sir, doon sa case? Ano yung nakikita nyo? Well, ayaw ko pangunahan ng hearing, no? But ang unang nakita ko dyan, nung tinayo yung Lucky South 19 years old lang si Cassandra. No? So, 19 years old lang siya, pero naging representative siya ng Lucky South 99, naging corporate secretary siya ng Whirlwind Corporation. Again, no, at that young age, mabigat na responsibilities na ang binigay sa kanya. At hindi ibibigay yun sa kanya kung hindi siya pinagkakatiwalaan. No? So, at meron ring nag-endorse sa kanya, or mayroong mas malaki na nagbigay ng authority sa kanya. No? So, but that is a clear link between Bamban and Porac. No? Yang personality niyan, si Cassandra Ong. At yung role niya sa Porac kasi hindi lang ordinary role. No? At the same time, hindi rin coincidence na si Wesley Guo ay kapatid ni Guo Huaping na sentro rin sa Bamban Pogo Hub. No? So that's a theory for now na binubuo namin through evidence. Sir, balikan ko lang yung sa pag-exit nila. Ano po ba, sir, yung malinaw so far? Sa Luzon ba siya umexit or sa Mindanao? For sure sa Luzon yan, hindi siya kasi kung totoo yung sinasabi niya, From Bataan. from galing siya ng Bulacan, sir. Bamban, sa farm siya nag-start eh. Tapos bumiyahe sila, dumating raw sila sa isang pantalan ng midnight, no? Diba? So that's for 5 hours. So hindi sila pumunta ng Mindanao, or hindi na backdoor, in other words, no? At least yung first exit nila. Okay, Nympha, and then Nympha, and another Nympha. Oo, Nympha Sir, Senior. tinatanggap niyo ba na yung sinabi ni Sheila Guo na sinundo talaga sila sa farm sa Bamban? Kasi kung totoong dun sila nanggaling, yung date na supposedly ay umalis sila, may warrant of arrest ng Senado, ibig sabihin may pagkukulang ang mga authorities kasi hindi nabantayan yung farm. Talaga may pagkukulang kasi kung totoo sa Bamban sila umalis, ilan balik rin ang PNP sa Bamban. At may PNP rin doon. No? Dapat na-detect rin nila na nandoon yung itong mga taong ito. At kung Bulacan naman, dahil alam ko meron silang malaking bahay sa Marilao, dapat rin na detect rin doon. No? Talagang may pagkukulang rin yung mga enforcement agents natin pagdating sa intelligence. Kasi parang kasi last appearance ni Guo Huaping dito is May 22 eh. No? And from then on, from May 22 to kung tama yung sinasabi ni Sheila, first week of July, hindi na sila nakakalipat-lipat sila eh. Nakakalipat-lipat sila eh. So, kaya nga, although tumugma naman yung intelligence ng PNP pagdating doon sa flight, pero malaki rin pagkukulang pagdating sa intelligence on the ground. No? Ang intelligence kasi, binibuild mo yan kahit walang ganitong pag-aresto eh. No? Hindi mo naman binibuild ang intelligence network mo kung meron ng gusto kang arestuhin. Eh. Kahit wala kang inaaresto, binibuild mo itong intelligence network mo. Para kung mayroon kang gustong arestuhin, nakakalat na itong intelligence mo. Pero ganoon pa rin, malaya silang nakakalipat ng bahay,
nakapunta sila sa isang pantalan, nakalipat sila ng barko. So kung totoo yun, mga yun, ano nangyari doon sa network na binuo? No? That's the nature of intelligence, yung network. Sabi naman ni Presidente, heads will roll. Pero sa tingin nyo, how soon should it happen? Well, I'm sure there ano nga I think nasabi ng presidente yan dahil rin sa gulat at sa galit, no? Kaya ang kanyang initial impression merong kakontsaba sa gobyerno, kaya yun yung nasabi niya. At alam ko iniimbestigahan nila ng mabuti ito, no. Whether pag may kakontsaba o pagkukulang, definitely dapat may accountable dito. Okay, and then sir, sa hindi ba kayo sir natatagalan doon sa progress ng kaso against Mayor Guo? Kasi sir, binalikan ko kasi yung statement ninyo March 25 nyo pa sinabi na may possible link si Mayor Guo. But until now, wala pang kaso sa korte. Actually, Meron kung tutuusin, ang only arrest order is galing sa Senado at galing sa Kongreso. Wala namang ibang arrest order na. So, ibig sabihin, hanggang nasa prosecutor level pa rin ngayon. Or prosecution level. Hindi pa na-file sa court. Kaya nga, even yung sa AMLAC, no, na matagal na natin sinasabi, this week pa lang ifa-file. No? At talagang nababagalan ako, no, sa mga kasong dapat i-file. Especially on money laundering kasi klaro naman na mayroong money laundering. You know? So, nababagalan ako sa pag-usad ng mga kaso. Kaya wala pang hold departure order. Until now, walang hold departure order. No? So, kung hindi pa nag-issue ang Senado at ng Kongreso ng arrest order, walang reason para ibalik sila dito eh. Sinong dapat accountable dito? Anong dapat gawin para mapabilis yung kaso? Kasi nga, so di ba, habang nadadrag, pwede na silang pumunta kung saan. Correct. Ito learning process, hindi lang naman para dito sa mga individuals na ito, pero sa paglaban natin sa krimen na importante na mabilis ang pag-file ng kaso para mabilis makakuha ng hold departure order. Dahil kung meron silang kakayahan at meron silang mga contact, mabilis silang nakakawala. No? At learning process yan. At kaya yung mga ahensya natin, importante na mabilis yung kanilang trabaho at pagkuha ng ebidensya at pag-file ng case. Konti na lang. So, sisingilin nyo ba dito yung AMLAC? Kasi nga, sir, ito March nyo pa ni-reveal na yung connection, and then hanggang nung hearing nung isang araw, sabi nila, ipafile nila yung case within the week. Hindi pa klaro yung specific Correct. Talagang ako personally, sisingilin ko sila. In fact, over the weekend, bago mag-hearing, humihingi ako ng updates doon sa kaso at till doon hearing nga, humihingi ako ng updates. Tama ka, pang-anim na hearing yata yung huling hearing natin. Wala pang na-file na kaso. No? At every hearing nilang sinasabi, ifa-file na, but until now, wala pa. At kaya nga binuo ang AMLAC no? To enforce, and to file cases. At personally, I will ask for explanation and kung bakit mabagal ang usad ng pagpa-file ng kaso. Dapat po ba, sir, kasama sa money laundering case si Sheila Guo given na siya yung nakapirma sa... Yes, dapat kasama siya. Kasi siya yung treasurer at CFO. No? At pinag-uusapan natin yun, yung perang pumapasok at perang lumalabas. No? So, dapat kasama siya. Isa na lang. Napag-uusapan po Sheila, Alice and Wesley. Sir, si Siemens Go, di ba meron pa sila isang kapatid? Yeah. Nasaan yun, sir? Ang balita ko, again, no, ito yung mga kwento-kwento na nakukuha ko from the grapevine. Maaga siya bumalik sa China. Kaya hindi siya kumuha ng Philippine passport. Meron siyang fake birth certificate, pero hindi niya pinursue yung Philippine passport niya. No? So, mga may bali-balita na meron kasing negosyo pa rin doon yung si Guo Jiangjong at ito yata ay naka-assign doon. Yung tatay niya may negosyo pa doon. No? Yun yung bali-balita. Ngayon, hindi na minor. No? Yeah. Ito yung kasama, kasi based diba, doon sa birth certificate nila, si Wesley, si Seaman, nag-late register sa Caloocan, tapos si Sheila at si Alice nag-late register sa Tarlac City.
So, but pare-pareho yung kanilang magulang. So, ibig sabihin, 4 sila magkakapatid based on the fake birth certificate. Okay, before Nimpa Jr., sir, ano yung latest whereabouts ni Alice Guo? Well, based doon sa information ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta siya. At ako, I'm very confident na mahuhuli siya dahil buong ang Jakarta na-advise na at na-alert na yung kanilang mga enforcement agencies. At I'm very optimistic ako na mahuhuli rin siya. At ang latest sa DOJ, nag-file na sila ng kaso sa Pasay City RTC against Sheila, Alice, and Cassandra Leong. So, kahit po palabasin na dito sa Senate si Sheila, it means may custody na po sa kanila yung korte. Well, habang tuloy-tuloy yung hearing dito, si Sheila will still be under the custody of the Senate. Hindi pa kasi na lift yung contempt order sa kanya, hindi pa na-discharge yun. So until tuloy-tuloy pa yung hearing namin at until hindi nagbibigay siya ng detalye, tuloy-tuloy siyang madidetain dito sa Senado. Okay, Nimpa. Nimpa Yes, sir. Jr. And then Jan. Sir, update lang po dun sa kaso na niluluto niya sa Senate against kila Alice. Yeah, I kausap ko si Secretary Ray at ready na rin i-file yun anytime soon. They're just polishing it. Medyo naging busy lang because of all of these things happening, no? Yung pagdating ni Sheila Go. But ready na rin i-file yun. So, 2 cases will be filed, perjury and disobedience, no? Under the revised penal code. May timeline kung kailan. Within the week. Within the week. yeah. Sir, will that parang valid ba yun para makapaglabas ng kahit PHD o precautionary hold departure yung DOJ or? I think, if I understand it correct, this is a bailable offense, so pwede siyang mag-bail. But pwede rin naman mag-request ang Senado na mag-issue ng, o mag-request for a whole departure order, depending sa gravity nung kaso niya. No? But pwede rin yun, i-request ng Senado, lalo na lumalabas na sentro siya sa mga krimen na nangyayari. No? So we can request for that from the courts. And sir, dun sa timeline nung biyahe nila Sheila palabas, para kasing may butas, di ba? Kasi sabi nila, first week ng July sila lumabas ng bansa. Pero yung parang arrival stamp nila sa Malaysia is July 18. Tapos meron pa sila sa Sabah ng July 19. Yeah. Ano pong tingin niyo dun, sir? Well, according sa story ni Sheila na matagal yung biyahe na, mga 3 or 4 days, I heard from the story. So, umalis siya ng first week of July, bumiyahe sila ng 3 or 4 days, siguro nakarating sila mga second week na, no? Middle of second week. At I believe they stayed there in Malaysia. And bumiyahe ulit sila to Sabah. I think, ganun ang nangyari. Yan ang theory ko. So, in other words, maaga sila umalis. No? It's not, kasi ang theory natin, umalis sila July 18 lang. Pero based sa narrative ni Sheila, maaga pa lang umalis na sila. No? First week of July, umalis na. Yun pa yung isang hindi klarong detalye dahil meron bang umaalis na hindi mo alam anong araw? Diba? At least titignan mo, alis ako ng ganitong araw, ganitong petsa, pero hindi niya alam eh. So, parang unbelievable naman na umalis ka, hindi mo alam anong araw, anong petsa. No po, thank you. Jan. And then Raymond. Meron pong birth records ang committee ni Cassandra Kong? Meron birth records. Kung meron kaming birth records? Yes, sir. Yes, meron. And hindi po nabanggit yung Michael Yang doon or what na pwedeng, o Wala. pag-aaralan po. Ang tatay niya ay isang Richard Ong Chow. Ong Chow Hong. No, yung isang tatay. Late registered din siya 1 year, no, in San Juan. And sir, are we 100% na yung si Alice Gu, ang talagang nanay niya ay yung Lee Wen-yi at yung tatay niya? Kasi ito lumutang, hindi sila magkapatid ni Sheila. And 100% na po na kapatid niya si Seaman and Wesley. Well, 100% na tatay niya si Guo Jiangjong at si Lin Wenyi dahil yun yung record sa BOI nung nag-file sila ng kanilang investor's visa. So yun yung final nila. So established yun na anak ni Lin Wenyi itong si Guo Huaping. May dalawa pang anak
doon sa BOI records, isa doon si Wesley, si Xiangdan, no? Oo, yun naman si Wesley kasi na-match yung fingerprint. Ang nawawala doon yung isa pang anak, si Jiang Long. Oo, so itong si Jiang Long, I believe ito si Wesley. Sorry. Si Jiang Long, I believe is si Ximen na wala na dito sa Pilipinas. Before Raymond, sir, sa tingin niyo sa mga nagiging developments, magtatagal pa itong Senate hearing? Depende yan sa mga sagot ng resource persons at depende rin kung mahuhuli si Guo Huaping. Of course, kung mahuhuli siya, again, ang Senate lang may outstanding arrest order against Guo Huaping. So kung nahuli siya, babalik siya dito, haharap siya ulit sa Senado. So, pwedeng magtagal pa ito, sir. Pwede pang magtagal. Pwede pang magtagal. Raymond, Sir, nabanggit niyo yung tungkol sa intelligence fund ng mga law enforcement agencies. Parang lumalabas, mas malaki pang intelligence fund ni Senator Risa kaysa yung Oo, mga... yeah. So, will you be... Bilib ako sa kanya, to be honest about it, na galing ng kanyang intelligence. And na-validate niya kagad. Senator Risa naman, hindi magsasabi yan kung hindi niya na-validate. Kaya nga, kung Senator Risa na hindi naman parte ng executive na-validate, bakit si Commissioner ng Bureau of Immigration took him 5 days to validate? No? Yun yung question eh. So, budget season, question ninyo yung intelligence fund kung saan napupunta nitong mga law enforcement agencies? Definitely. And also make suggestions, no? Kahit ako itong mga enforcement agencies, pag ginamit naman ng intelligence fund, makakatulong, no? Kasi ito yung gumagawa sila ng network eh. No, may mga assets sila sa iba't ibang lugar, may mga assets sila let's say sa mga pantalan para kung merong ganitong problema, merong kaagad information, may magtitip kaagad sa kanila. No, that's the nature of intelligence, gumagawa ka ng network. At kung ginamit mo ng tama to at yung tao mo ay tama rin, makakatulong rin to. No? So isa yan sa mga tanong natin this budget season, kung paano ba nila ginagastos without, of course, telling the public that yung mga detalye, but paano ba nila ginagamit to build an efficient intelligence network. So, yung masyado tayong concentrated sa pamilya Guo, what about, ano nangyayari na about the other personalities involved sa Bamban and Porac hub na mga Pogo, yung mga big names? Magandang tanong yan. Yan ang nakakalungkot. If you remember, may mga iba tumakas sa Clark pero hindi nahuli. No? Si Duan Ren Wu na mastermind sa Porac Pogo Hub, nawala na rin. Magandang tanong yan. Yung mga Chinese names doon sa incorporation papers ng Lucky South, ng Whirlwind at ng Baofulan, no? Zun Yuan, lahat yun nawawala rin. No? Kaya yun din yung isang katanungan ko. Na-read nga natin, nasaan naman itong mga personalities na ito? Physically, wala na dito. Kahit file tayo ng kaso, wala naman sila dito physically. No? So that's also another issue na dapat nating harapin. Dahil maganda nga pakinggan na marami tayong na-read and I think our enforcement agencies dahil nagbuhis-buhay sila. But at the end, importante rin yung kaso na i-file natin at may makukulong. No? Dahil based doon sa mga dokumento, may mga kasabwat si Guo Huaping sa pagpapatayo nitong Pogo Hub. Gaano ba daw kalaki ang Intel Fund ng mga senador, sir? Senador, wala kami ng Intel Fund. Sariling marites kami, sariling marites. Okay na lang Sariling bigyan. marites. Okay na. Taga Business World and then kay Sandra and then balik kay Mean. Good morning, sir. Just on pending bills. So last night, plenary ended at nearly midnight. So what are contentious provisions in the Create More bill that are still being tackled by your colleagues? And Senate President Escudero said the bill would likely be approved by next week. So Yeah. what is still being considered by the... This is a priority measure, inside the LEDAC list. It's also a measure that was certified by the President.
It's a measure that will correct a lot of the inconsistencies, ambiguities in the first version of CREATE. And then we also enhance the incentives for investors. No? So, in other words, the framework will be the same in terms of incentive granting, but we just made it more generous in create more. No? So that's the direction. This is an important measure because looking at the data, we haven't recovered pre-pandemic levels in terms of foreign direct investments. No? Kulang, malayo pa tayo. So this is another way to make our incentive program competitive vis-a-vis our other Asian neighbors. But the amendments last night with Senator Risa, what did it entail? Since you still needed to study the... Actually, by practice naman, after amending a bill, typically we give the body a clean copy so that they can study further and suggest further if needed. But basically, we accommodated as much as possible all the recommendations of our senators. No? One of the highlights in the discussion is the role of FIRB. No? So we just made it clear what is the role of the investment promotion agencies, the FIRB, as well as the president in terms of investment granting. Sir, second question. What issues do you see with the existing EPIRA law, and how does the Senate intend to tweak it to address power issues? Under EPIRA, the regulator was created, the Energy Regulatory Commission. No? But we are also thinking of carving out a charter for the Energy Regulatory Commission, making it more efficient and giving it more powers in terms of regulating and supervising the electric power industry. I'll give you a case in point. Marami sa mga kontrata na di-delay, no, pag-approve ng ERC. So one of the things that we want to fine-tune is the speed in which ERC approves power supply contracts. Sir, okay, last from me, sir. Since the VAT refund bill for tourists is in plenary right now, may I get your thoughts on economists saying developing health facilities in tourist spots and doing away with cumbersome immigration processes will likely help the tourism industry grow than these tax rebates? Well, that's true. In attracting tourists, there's no single formula. You have to apply many strategies. No? VAT refund for tourists is just one. No? Improving your health facilities in tourist areas, improving peace and order in those tourist areas. For example, setting up tourist police in those areas will help. Sa mga dive sites natin, putting up medical facilities because if you have, for example, you get into an accident in a diving area, you need to be brought to Metro Manila in order to have access to sophisticated hospitals. So those type of facilities need to be built in tourist areas so that tourists will have the confidence going to our beaches, to our tourism sites because they know that they will be taken care of. Thank you, sir. Okay. Thank you, John Ordonez. Alam ko na pangalan mo. Sir, doon sa Create More, magbigay ba yun ng additional revenue sa government? Magbibigay siya ng additional revenue, but ang kanyang objective is really more incentive giving. So, kumbaga, in terms of revenue take, magiging pantay lang siya, no? Magiging pantay lang siya. But in the long run, it will be beneficial to the country because it will generate businesses, employment, and foreign direct investments. Okay. Sandra. Hi, sir. Sir, how would you describe the demeanor of Sheila Go during her testimony? Kasi, di ba, ang pag-depict niya sa sarili niya ay parang innocent, naive, mahina ang loob. Pero base po sa mga narinig niyo sa kanya, how would you describe her? We have to be very careful with this Go family. No? Parang ano sila mga professional, parang professional liars and professional swindlers. Nakita natin nung una kay Guo Huaping, diba, lumaki sa farm, homeschool, simple lang, inosente. Pero if you look at the documents and if you look at the evidence, hindi siya ganun no? Much more sophisticated siya. At that's why we have to be careful. Of course, the demeanor tells us one part,
But it's important also to look at the evidence. Right now, the evidence is pointing na hindi siya inosente dahil pumiperma siya ng mga dokumento. No? So, and kaya nga sabi ko sa kanya during the hearing na itong mga pinipermahan mo, malalagay ka sa alanganin. Pwede ka makulong dyan dahil yung mga pinapermahan mo, hindi to ordinaryong dokumento. Ito ang mga financial statements at corporate papers yung mga pinapermahan niya. At this point, sir, may legal basis na ba talaga to arrest Alice Go sa Indonesia? Kasi may kaisipan po na only criminal prosecution can trigger a blue notice or a red notice, sir. Well, ang kanyang, for now, no, in Indonesia, ang gagamitin sa kanya is an immigration offense. Umalis siya kasi nang hindi dumaan sa immigration natin. Diba lahat tayo pag aalis, dadaan tayo sa immigration dito sa atin. Hindi siya dumaan doon. So, that's an immigration offense, kaya yun ang gagamitin sa kanya sa pagbalik dito. And at the same time, of course, the outstanding arrest order from the Senate. Sir, lastly, yung iba'y gusto pa ho ba kayo ipurso kay Attorney Galicia and a certain Kaalan that he mentioned? Well, we'll invite si Kaalan kung totoong tao siya. Kasi parang bula lang siya na pumunta doon at pinabalik si Attorney Galicia at na-convince niya to notarize someone in the car. Parang kasi yung pag iniisip ko yung circumstances, pumunta lang yung tao doon, tapos pinakilala sa iyo isang Alice na hindi mo pinababa sa sasakyan, pero ninotarize mo yung kanyang papeles na hindi mo man nakita kasi yung mga notary, dapat nakita mo yung pinipermahan talaga yung dokumento, kaya nga in the presence of the applicant. No? So, that case, hindi consistent yung kanyang sinasabi. No? Kaya tuloy pa rin yung aming pag-imbestiga sa kanya para matulungan rin namin yung DOJ sa kanilang kaso. Kasi isa sa mga anggulong pinupursue ng DOJ, itong ang pagsinungaling ni Attorney Galicia. So, sir, pwedeng mabaliwala yung counter-affidavit Yes, ni oo. Alice Go kung hindi dumaan ni Sheila, kung hindi dumaan sa tamang proseso yung pagnotarya? Yung affidavit ni Ay, Alice Alice Go. nga, tama, Ni Alice Alice Go. Go. Oo, Tama, Alice. si Alice Go. Pwede mabaliwala yun, sir. Pero mabaliwala yun kasi yun ang gagamitin nila. No? Kasi definitely wala dito si Alice Alice. Go. No? Established na yan. So, definite, kung wala dito si Alice Go, lumalabas, nagsinungaling siya. At ano yung pwedeng kaso kay Attorney Gali? Well, I think under the mga rules ng Supreme Court, pwede siya ma-disbar no, sa pagsisinungaling. You will pursue? Hindi pa ngayon, no, kasi tuloy-tuloy pa yung aming investigation. No? At kaya nga imbitahin namin si Alan para makita natin kung si Alan ay totoong tao at siya magbigay ng detalye. Paano niya nakilala si Go Huaping? No? Yan ang unang tanong siguro. Okay, Mean. Ay, wala ka na ba, Sandra? Okay na? Okay na. Sir, ano nang liability ng lawyer ni Alice Go? Who kept on saying nandito siya for so many times and yet, ano ang si Alice Go? I have to give him the benefit, ano? Kasi from what I understand from him, kausap niya si Alice Go sa phone, no? And I would assume, sinasabi sa kanya na nandito na siya, o andito pa siya. So I would assume ganun yung kanilang communication, no? Yung mga counsel naman, pag kumukuha ka ng counsel, you only rely on your client also on information. No? So I will give him that benefit. Sir, kung matapos yung hearings ng Senate, may confidence kayo na palayain si Sheila Go knowing that she has capacity to flee? Really depends on anong sasabihin niya. No? The detail in the next few hearings. Really depends kung magko-cooperate siya. Ang best case scenario, magsabi siya kung ano pa yung nalalaman niya. Kahit na executive session, kung natatakot siya. No? Kung natatakot siya dahil nga, alam naman natin, itong mga taong to ay may pera, sophisticated. Imagine, nakatakas sila. Kung totoo man yung barko, nakatakas sila under the radar of all our enforcement agencies. No? So, ganun ka-sophisticated sila. Kaya naniniwala ko, hindi to pinlano
ng madalian. Matagal na nakaplano to kung may mangyayari, alam na nila yung mangyayari. At kung totoo yung 200 million, ganun kalaking pera ang kaya nilang gastusin para makataka. So, in other words, kung magbibigay si Sheila ng detalye, kahit na executive session, papayagan natin yun. At mas maganda yun para malaman natin yung dagdag ebidensya laban kay Alice Guo pagdating sa Pogo.